Ratilio Mads, anong kaibahan na walang krisis pero gagawa ng crisis committee? Yan. Sa malaking tanong yan, Ayun ha? nga, Alex, actually, ang hanggang ngayon hindi pa rin namin malinawan sapagkat sa kabila ng pag-iit ng Malacanang na wala pang krisis sa langis dito sa bansa, sinabi naman, kinumpirma ni Undersecretary Claire Castro na tagapagsalita ng Malacanang Cisco. na bumubuo na ng crisis committee ang Malacanang. Itong problema is that because of the war in the Middle East. Pero giit ni Castro, ang binabanggit na ito ng Pangulo ay hindi sitwasyon sa Pilipinas. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Alam ko, Ma'am Karen, kung galing ang oil na ito sa gitnang silangan, it takes 30 to 32 days bago ito makarating sa atin. Wala pang isang buwan yung gyera, ibig ba sabihin, linggo-linggo dumarating, sakay ba ng eroplano ito? Kasi kung sakay ito ng barko, aabutin ng isang buwan bago sana tayo magtaas ng ganito. Pero weekly po yung pagtataas at unti-unti tayong pinapatay habang dumadaan ang kada linggo. Bisang gunggong ulul nga nagsiwalat sa kanilang testament, sa kanilang statement tungkol sa mga bagahe. If at all, it should be the national government, di ba? Official. Pero yung ganitong patago, tapos may mga pera, tapos pupunta kayo sa hotel, libre, dadalhin yung mga witnesses, I think that's wrong. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell. Ngayon, pag-usapan natin ang kasinungalingan na hindi raw naapektuhan ang bansa natin nitong pagtaas ng langis. Bakit umaalma itong mga leader ng isang transport group at itong mga miyembro nila? Amantakin nyo, nagdeklara ito si Bangag na magtaas ng piso, kinahapunan, binawi ang sitwasyon. At itinatanggi na wala daw dapat ikatakot. Naku, ano ba ang nangyari sa langis sa Pilipinas? Ang sitwasyon ng langis sa Pilipinas ngayon ay karaniwang naapektuhan ng global factor. Hindi lang local na supply ang problema. Ito ang pinakasimpleng paliwanag. Ngayon, asiste kung ano ang mangyayari. Pagtaas ng presyo sa world market, ito ang pinakamatindi. Ang Pilipinas ay import dependent. Kaya nga, di ba, wala tayong sariling minahan. Meron man, hindi nila ginagawa ng aksyon. Marami tayong langis, manampaya, sa Mindanao, sa Davao, walang aksyon ng gobyerno. Noon pa. Tayo ay dependent sa langis. Kaya pag tumaas ang presyo ng krudo sa pandaindigang merkado tulad ng apektadong mga tensyon sa gitnang silangan, ang problema ay produksyon. Oo. Tapos, tumaas pa yung dollar. Diba? Mahinang piso versus dollar. Ang mangyayari, lulubo ang presyo ng langis. Ano ba ang sitwasyon ngayon? Magkakaroon na ho ng strike, pangmalawakan na ito, pangmalakasang strike na ito. Dahil nagbanta na ho yung mga grupo. Sunod-sunod na oil price hike. Sunod-sunod kadalasan, linggo-linggo, sunod na araw, meron. Oo, di ba? Ano ang mangyayari niyan? Apektado dito, kagaya natin, na gumagamit ng sasakyan. Diba? Paano ngayon yung mga driver? Hindi naman natin sinasabi ito mga ito. Apektado lahat. Ano ginawa ng gobyerno? Sana naman, sa next time, maisama nila ito sa mga balak nila. Hindi lang yung pagtakbo. Sana naman, magkaroon tayo ng refinery. Diba? Ayan ang hinahangad ng taong bayan Magkaroon ng refinery ang Pilipinas dahil napakarami nating mina ng langis. May ginawa ba ang gobyerno? May ginhawa ba ang gobyerno dito? Pati gobyerno, damay-damay na. Bakit? Kailangan nila magbigay ng fuel subsidy. Dapat naman. Diba? Para sa mga drivers, sa mga farmers, ang dami. Hindi lang naman sasakyan ang kailangan. Diba? Pati yung mga pandagat na sasakyan. Kailangan din yan. Sino magbibigay niyan? Yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang bottom line dito,
Hindi talaga nawalan lang isang Pilipinas. Ang problema lang, naging dependent tayo, kasi nga, ngayon kinukulang na. Kung meron tayong sariling minahan at meron tayong sariling tawag nito, may sarili tayong refinery, hindi tayo mamumblema. Anong sabi dito, Kuya Goods? Kasi pinagmamalaki nila, ito, pasok natin. Sa langis dito sa Pilipinas. Kahit pa patuloy ang pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa hindi pa rin po natatapos sa tensyon sa gitnang silangan. Ginigit po ng Malacanang na kumpleto at sapat ang supply ng langis at porsigido naman daw ang gobyerno na gumawa ng mga hakbang para matiyak na hindi masasaid yung mga imbaka ng langis ng Pilipinas. At sa kabila nito, ipinag-utos na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbuo ng isang crisis committee na siyang tutugon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Sa gitna po yan ng gyera sa Middle East. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, anong kaibahan na walang krisis pero gagawa ng crisis committee? Yan. Sa malaking tanong yan, Ayun nga, Alex, actually, ang hanggang ngayon, hindi pa rin namin malinawan sapagkat sa kabila ng pag-iit ng Malacanang na wala pang krisis sa langis dito sa bansa, sinabi naman, kinumpirma ni Undersecretary Claire Castro na tagapagsalita ng Malacanang na bumubuo na ng crisis committee ang Malacanang. Ito na siya, Sabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo. Ma'am, magtatanong lang kami. Bakit namimigay sila ng subsidy kung wala pa tayong oil crisis? 'Di ba? Yun na isang katanungan lang na dapat maliwanag. Kasi kung itatago ito sa taong bayan at linggo-linggo ay tumataas ang presyo ng langis, hindi pa ba tinatawag na oil crisis yun? Nagsimula ho tayo sa 60 per liter. Pero umabot na ho tayo ng 90, mahigit pa per liter. Hindi na ho ba oil crisis ang tawag doon? At nangangailangan na talaga ng subsidiyan ng gobyerno? Dapat ang sinabi nyo, gagawa ho tayo ng paraan, gagawa ang gobyerno ng paraan upang hindi tayo mahirapan at mapabilis ang ating mga langis. At makakuha tayo ng langis anumang oras. Kasi nangangamba ang mga Pilipino. Ngayon ho, napakamahal na ho ng langis kung tayo ay aangkat ng crude oil. 'Di ba? Ngayon, magkano na naman sa susunod ito? Pwede ba sabihin niyo naman sa taong bayan na kailangan talaga na maging transparent na kayo. At enough po ang supply ng langis. Aray ko. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulong Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Ito ang paninindigan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kabila ng patuloy pa ring pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Git ni Castro, wala pa ring krisis ng langis sa bansa. Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Sabi ni Castro, ongoing ang mga negosasyon sa mga bansang pag-aangkatan ng langis. Nitong nakaraang linggo, una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghahanap ng mga paraan ng gobyerno para mabawasan ang epekto ng oil crisis. Di may oil crisis na. 'Di ba? Naghahanap na ang gobyerno. Bakit sinasabi ni Aling Castro na hindi pa raw tayo dapat mangamba at walang oil crisis nangyayari? Ito na nga, naghahanap na ang gobyerno na pwedeng pag-angkatan ng langis. Ang problema, saan kayo aangkat? Napakaraming langis. Sa Brunei, sa Malaysia, sa China, napakaraming langis. Dahil sila, inisip nila na hindi sila maging independent pag in terms of langis. Pwede silang kumuha sa sarili nilang bansa. Tayo, ano nangyari? Kasi ganun talaga ang kalakaran. Pag may nagpapanukala na tayo ay magmina ng sarili, inaaway pa. 'Di ba? At hindi inaaprubahan. Ano nangyari ngayon?
To accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is that because of the war in the Middle East. Pero giit ni Castro, ang binabanggit na ito ng Pangulo ay hindi sitwasyon sa Pilipinas. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon, Ng isang Meron na, parang nagtataka kami, parang marunong ka pa sa Pangulo. Di ba? Parang ayaw niya, parang kinikwestiyon niya pa talaga na sa Middle East daw, tayo na mumblema ho dito. At ito, isang leader ng transport group ang magpapatunay na talagang problemado na ang Pilipinas patungkol dito sa langis. At hindi lang sa air, sa fare, sa pamasahin ng taong bayan. Bakit ka mo? Kung kulang sa langis, pag kulang sa langis, tataas ang demand ng, di ba? Tataas ang presyo. Yun ang problema. Ipasok nga natin to at mapaliwanagan ito si Anta Clara. Of a nationwide transport strike set this week as oil prices continue to rise. Let me get straight to our interviewee right now. We have Mr. Mar Valbuena, the chairman of Manibela. Magandang umaga po sa inyo, Mar. Magandang umaga, Ma'am Karen, at magandang umaga po sa lahat po ng mga viewers. Okay, now I want you to react to this massive one-time, big-time oil price hike that is, I believe it's going to be effective today. No, so the prices we have here is, for example, for diesel, it's an immediate surge. Buuan po ito hindi po tingi-tingi. Nasampal na kayo dito sa interview na ito, Aling Clara. 'Di ba? Oil hike price. Hindi pa ba crisis 'yon? O sabihin nyo, marami pa naman dumarating eh. May paparating pa naman eh. Nako, hindi 'yun ang usapin. Ang usapin dito, yung presyo. 'Di ba? Kasi yung mga bansa na yan, lalo na sa gitna silangan, hindi mauubos yan, nakaimbak lang yan. 'Di ba? Nakaimbak lang yan. Napag-aralan na nila yan. Kaya nga napakaraming minahan. Sa Saudi, ilang planta meron. Sa Dubai, ilang planta meron. Sa UAE, sa Oman, ilang planta meron. Tayo, may planta ba tayo? Plantita lang ata meron tayo dito, pero planta. Ang masakla pa nun, parang nababalitaan ko, yung sa Limay Bataan, yung Petron ba yon? Na pagmamayari na kung sino man, parang private ata yun, hindi gobyerno. 'Di ba? Hindi kagaya ng ibang bansa, sarili, gobyerno nila, kaya napakamura ng langis sa kanila. Tayo, kung tayo merong sarili, ganon din ang mangyayari. Baka mamaya, ang langis lang natin dito 10 piso. Ganon. O, tuloy mo, kuya. Roughly 17 pesos per liter. Then gasoline, 8 to 10 pesos and 70 centavos per liter. Immediate Grabe. increase. Kerosene, 20 pesos per liter. Your reaction, sir? Ma'am Karen, yung pagtaas ngayong araw, unti-unti na tayong pinapatay nung pananamantala ng mga oil companies na akala ba natin, sabi ng gobyerno, ay may 50 to 60 days tayong oil reserve. So bakit kailangang magtaas kung may reserba tayo? Kita nyo na. Kung magtataas man, sana hindi ganun kalaki kung may Kaya reserba talaga tayo. At ang pagkakaalam ko, Ma'am Karen, kung galing ang oil na ito sa gitnang silangan, it takes 30 to 32 days bago ito makarating sa atin. Wala pang isang buwan yung giyera. Ibig ba sabihin, linggo-linggo dumarating? Sakay ba ng eroplano ito? Kasi kung sakay ito ng barko, aabutin ng isang buwan bago sana tayo magtaas ng ganito. Pero weekly po yung pagtataas at unti-unti tayong pinapatay habang dumadaan ang kada linggo nang walang ginagawang aksyon ang gobyerno. Yan. Sa pananaw po ninyo, ano ba ang dapat gawin ng gobyerno that's allowed under the law because it's a deregulated industry at this point? Nasa crisis na tayo, Ma'am Karen. Baka pwedeng mag-declare sila ng ulitin natin state of emergency o kung ano man ang tawag dito. Wait lang sinabi na rin ito ng leader ng isang transport group. Nasa krisis na tayo. Bakit kailangan itago sa taong bayan na
Oo, tayo ay malapit ng makulangan na supply. Oh, 'di ba sinabi kanina, dapat merong 15 to 30 days na dapat hindi tayo mamproblema sa langis kasi dapat naka-imbak lang 'yan. Eh ngayon araw-araw, linggo-linggo, taas ang presyo. Ano 'to, nananamantala? Ang tanong ni Aling Ledesma, nananamantala ba kayo? Dahil bumabawi kayo at babawi kayo para sa susunod na order nyo ng langis, doon nyo nakukunin sa consumer? O hindi naman pwede yun. Di ba? Unfair talaga yun, yung mga ganung bagay. Ng emergency power ang ating Pangulo, unang-una para mabuksan itong libro nitong mga oil companies. Baka naman na itong stocks ninyo dito sa libro ninyo ay 2 months ago pa, o bakit kailangang magtaas tayo at magkano nyo ba ito nakuha bago kayo magtaas? Hindi ba ito tinitignan ng Department of Energy ng ating pamahalaan nang sa ganun ay malaman natin kung nagsasamantala ba sila? Baka hindi yung gyera ang kalaban natin. Baka yung mga negosyanteng nagsasamantala lang. Yun ang sinasabi. At yun sana ang maisip ng ating Pangulo. Tumbok! Sino-sino ba may mga may-ari nito? May idea ba kayo kung sino may may-ari ng mga malalaking kumpanya ng langis dito? Kasi parang iilan na lang yan eh. Dapat yan, government property yan, di ba? Dapat sa gobyerno ang magpapatakbo niyan eh. Halos lahat na lang dito. Ang nangyayari, government, private, parang minerge na. Tapos pagdating ng dulo, ibebenta na. Kita nyo yung NAIA. Private na. Wala na. Yung MRT. Yung LRT. Wala na. Wala na sa gobyerno yan. Yun ang mali. Dahil nga sa pananamantala nila na magkapera habang sila'y nakaupo, ipapaubaya na nila sa private sector. Basta matapalan sila ng pera. Na hindi bomba ang bumabagsak sa atin kung hindi yung taas presyo nitong petrolyo na sinasabing walang krisis. Totoo, walang krisis sa langis. Pero ang krisis na kinakaharap po natin, yung mataas na presyo nito, Ma'am Karen. Daig mo pa yung walang supply, kahit nakikita mo meron, pero wala ka namang pambili o hindi mo kayang bilhin. Yun na yun eh, natumbok mo sir. Diba? Paano ngayon? Ito, ipapaliwanag natin sa inyo. Ikaw ho ay isang ordinaryong manggagawa o trabahador na sumasahod lang ng above minimum. Although meron kang sasakyan, which is motor, magkano 1 litro? So sabihin na 90. Tama? 1 litro. So yung 90 pesos na yon depende sa takbo, sa layo ng tinatravel mo everyday. So mababawasan ka na ng 2 litro. Sabihin natin yung 2 litro mo, consume mo yon sa 2 days. Diba? So, 180 na kagad. Ang mawawala sa sahod mo. Paano kung halimbawa nagtatravel ka, kotse ang dala mo at kumukonsumo ko ng 4 liters every 2 days? Diba? Kung wala na pagdating ng araw, wala na. Dagdag na ng dagdag yung presyo kasi walang tigil eh. Habang nagkakaroon ng problema doon sa gitna silangan, habang nagkakaroon sila ng boom, 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 apektado lahat. Lahat ng kumukuha at dinidiliberan nila ng langis. Totoo. Hindi tayo magpapaka-ipokrito. Totoo. Kahit ako, apektado eh. Nagulat ako eh. Kaya ngayon, hindi pa ako nagpapagas. Dahil ang gas ko dati, yung 2,000 halos mapuno na yung isang sasakyan. Ngayon, baka kalahati lang yung 2,000, aray ko. Tuloy. All right. Now, I know that there's a planned transport strike. Ayan na. Ikwento niyo po ito. Ang Ayan mahirap na. kasi may transport strike. Yes, you will make your voice heard. But what difference will it make in policy? You know, yan ang tanong eh. Kasi of course, what we want is effectivity. What we want is a policy shift, right? What we want is action. Is a transport strike going to make a difference at this point? Ma'am Karen, dumaan yung ilang linggo na tayo ay nakikipag-usap o pinaparating natin sa gobyerno kung ano yung mga hinaing natin at ano yung mga pwedeng solusyon. Nagkaroon ng mga pagdinig sa Kongreso at Senado, inilatag natin doon kung ano yung makakabuti sana
na halimbawa itong pag-suspend ng excise tax at sinasabi nga ng ating Pangulo, sinicertify niya ito as urgent. Nasaan yung urgency? Yo. Diba? Baka kailangan araw-araw gumising tayo ng maaga nang Maglakad. makita natin yung liwanag na makakabuti para sa ating bansa, na hindi po yung nakikinig lamang tayo doon sa mga reklamo nitong malalaking negosyante. Yung kinakaharap po ng mga maliliit nating kababayan ang tignan natin. Kaming mga mahihirap, Ma'am Karen, na bumibiyahe sa kalsada, kapag ka nagtaas kami ng piso at nahuli kami ng LTFRB o ng LTO, pwedeng ma-revoke yung aming mga lisensya, pwedeng ma-revoke yung aming mga prangkisa. Pero itong mga malalaking negosyante, kapag nagtaas ng costing doon sa kanilang negosyo, halimbawa itong oil companies, ura-urada pwedeng magtaas. At Yan ang pangit sa gobyerno. Tapos babawiin pa, ano? Ganun nangyari, binawi kagad eh. Nagdeklara, tapos laban, bawi. Oh, napakahirap. So mapunta tayo dito kay Aw-Aw. Ngayon, ano ba yung iniiyak ng butsi ni Aw-Aw? Kasi, ano ba kinakatakot at nagsampa na naman? Bakit nag-iiyak si Tonyo sa 18 Marines? Bakit nga ba? Itong si Tonyo ay naiulat na naging emotional kapag ang pinag-uusapan ang kaso ng 18 Marines. Why? Dahil may personal at professional siyang connection dito. Ha? Talaga ba? Sino nagsabi niyan? Di ba? Siniwalat niya ng 18 Marines. Di ba? Ang tinutukoy ng 18 Marines, yung dinalahan nila ng pera sa Antipolo. Di ba? Ang tinutukoy ng 18 Marines ay yung sundalo noong 2007 sa Basilan. Ano yun? Ano yung kwento na yun? Hindi ko alam yun, ha? Alisin natin yung sundalo na yan. Ano yung sa Basilan na yan? Ay, wag natin isama yan, chismis yan, ha? Ang usapin dito, yung bakit nag-iingay at nag-iiyak pala at kinasuhan siya ng, kinasuhan ng cyber libel itong 18 Marines. Bakit? Bakit nag-iiyak? Baka talagang tumbok na tumbok at yung usapin ng 2 million US dollars, sinabi rin yun. Magkano ba ang naging papel nito sa male-maleta? Yan ang tanong. At hindi yan nagtatapos dyan. Maski itong si Eloy Burgis ay bumanat na rin. Ay talagang matutuwa kayo. Bakit kamo? Talagang kung magsalita ito, parang ratatatatat, hindi tinantanan itong si Trililing. Si Tonyo, hindi tinantanan. Kahit ikaw, masisinda ka talaga sa boses nito ni ate. Tapos hindi man gago-gago man yung nga si Trillanes, man ka atos, man. Ang 18 Marines, sabi sang gunggong ulul, nga nagsiwalat sa kanilang testament, sa kanilang statement tungkol sa mga bagahe, tungkol sa mga maleta nga bilyones ang laman. Yan. Ang nasa likod daw si Duterte, bilat sing iloy. This is not just an insult to us Filipinos, but this is an insult to our intelligence. Security detail, di putas ang imo ka-burst na kumpare mo nga si Saldico. Aray! Ining 18 ex-marines ni Yudiputa, tapos si Duterte ang sa likod. Paano? Paano sila nagchika-chika sa mga Duterte kaya yung padakop nyo na ganiging kidnap nyo ng si Digong? How in the hell did you come up with this stupidity? Aray! Tapos ilang beses kang tinanong, nakipag-usap ka ba sa taga-ICC, sabi sa'yo, Trililing, na ang mga taong nagsabi sa akin, 4 daw ang iyong itlog na mga maliliit, meron kang bouquet of eggs. Kaya pala, galit ka sa buhay mo kasi maliban na sa ang titi mo, ganito ka lang. Diyos ko po. Alam nyo ito, hindi kakayanin ito ni Tonyo. Pag bumuka ang bibig nito, talagang ratatatatat, yung kanyang mga binibigas na salita. So, alamin nga natin, I'm not running sino to si Defensor? I'm not running 2028? Hindi. Oo, mamaya natin balikan si Eloy Burgis kasi minsan kailangan din natin malaman itong kasi di ba si Mike Defensor kinasuhan din ata ni Trililing. Ano ang kanyang depensa Meron rito? pa tayong hard evidence Ayan na. na pwedeng ipakita that would really
say na tama yung sinasabi nila. Yes. Na yung allegation ng Yes. maleta cash delivery allegation ay totoo. Kasi Yes. syempre, of course, kailangan i-back up yan ng hard Yan, evidence. Yes. Dito ang katunayan. Ito ano ba, allegation o talagang prueba talaga yan? Oo, kasi ang hawak nila yung ebidensya eh. So, ito. What is it? Ito yung pictures Naray. na pinapakita nila, yung bilangan ng pera. Mhm. Ito yung delivery, di ba? Ito yung unang delivery, Ayan ito yung yung mga isa pa. maleta. Maleta. Oo. Tapos, okay, Saang bahay daw yun? Bahay ba yan? O may anong binanggit lugar silang yan? may binanggit silang mga Oo. kong. Mhm. Tapos dito naman ayan, pinakita nila na si Sergeant Gutesa kasama nila. Sabi nila totoo, Mhm. yung delivery. Ito ulit si Gutesa, dala yung mga mali-maletang pera. Mhm. Can you imagine ganyang karami? Yeah. Pera yan, ha? Mhm. So, and then ito yung ginamit sa ICC ng mga kotse, Mhm. ng mga investigators and I think one commissioner. Kita nyo? Andyan din. Halos lahat. Ginamit na sasakyan ng taga-ICC. Nako, thrilling. May bagong sinasabi ito si Congressman Mike. Hindi mo na maitatanggi to. Oo, mahihirapan ka itanggi ito dahil kaya naman pala nagdemanda ng cyber libel kasi mahihirapan ito idepensa ni Tonyo. Dahil ang hawak ay ang daming ebidensya. Mistaken. What else? Ano yung mga matrix dyan? Ito yung assignment nila. Sa yun. ICC sila. Kumbaga parang itinerary. Oo, kung sinong assignment umiikot sa kanila. I'm sorry, ICC, ICI? ICC. ICC. Oo. Yung nga, yung Oo. sa investigation. Ito yung may mga naiwan damit yung mga ICC. Na-ship sa kanila, so may resibo na So binayaran do you nila. believe that that easy na pwedeng bayaran ng mga ICC investigation? I don't think na I'm not sure. Oo. Pero the fact na may libre kayong pakotse, libreng pa-hotel, pakain, mali sa akin yun. Mhm. Because it should be an independent investigation. Mm. Wala dapat impluwensya ng kahit sino. If at all, it should be the national government, di ba? Official. Mhm. Pero yung ganitong patago, tapos may mga pera, tapos pupunta kayo sa hotel, libre, dadalhin yung mga witnesses, I think that's wrong. Mhm. Yun na. Ginawa nila, gumawa sila ng eksena, pinagplanuhan si Tatay Digong, ito ngayon ang ebidensya. Sino ang mastermind? Di ba tinuro na nga, ikinenta na nga rin siya ni Bojing, na meron nga pumunta, at may kumausap sa kang ICI. Itatanggi pa ba yan? For sure, hindi naman itatanggi yan. Di ba? Ngayon, ikaw ngayon na sumagot niyan, thrilling. Ano nga pala yung mic natin? Anong nangyari? Ikaw ngayon sumagot niyan. Kaya mo bang depensahan? Nilaglag ka na ni Ombudsman. Di ba? Nilaglag ka na ni Ombudsman. Anong nangyari? Tuloy mo. So, ito pa, mga delivery ng iba't iba. Pictures. Hindi lang to, marami pa silang hawak. Mhm. Ito. Oo. Ngayon, parang ganito yung nangyari. Si Saldico, magkakasama sila, si Saldico ang bumarel. Siya yung nag-commit, binaril niya yung tao. Pang! Sabi nung 10 kasama niya, oo, kasama kami dyan. Pero si Saldico yung bumaril. In the same light, ito to. Si Saldico, hinalintulad lang na to Baka ang pagkakaintindi ng mga iba dyan, yung sinabi ni former Congressman Mike Defensor. Hinalintulad lang yan sa isang, ako ang gumawa at kasama ko yung 18 Marines. Tapos, tinuro ko itong ako ang kumuha at sangkot itong Marines. Tuloy natin. bilang mastermind, sinasabi lang involved sa korupsyon, etong mga taong to, ang nagdi-deliver ng pera. Kita niyo So, first-hand information. Yung kanila, kasi sila mismo Ako nagdala dito, ako nagdala sa bahay. Plus, nagulat ako, bakit ang dami yung pictures? Kasi pala, para tong proof of delivery sa Lalamove, sa Grab, may proof of delivery. Na-deliver na. Na-deliver nila. Kaya itong hawak nila Merong na to. date stamp ba yan? Kasi one can easily, where I'm coming from. No? One Yes. can easily put up, di ba, mag-picture, mag-create Yes. ng mga maleta to say, Yes. ito yung nangyari na delivery. Yes. So, meron bang time and date stamp Well, yan? if they do a Picture forensics na of yan? that, I'm sure doon sa mga hawak na cellphone, nandun yun. And then Malamang.
Pag umabot na doon sa, alam niyo yung hiningi na sa investigasyon yung halimbawa, cellphone mo, kasi meron doon time details eh. Kung anong araw, anong oras, 'di ba? Minsan kung ang tawag dito, ano pa yung GPS mo, minsan alam pa doon kung saang lugar. 'Di ba? Hindi na sila, eto si Tonyo hindi makakaila dito. Kaya ang counter na lang nito ay demanda para pag-usapan na naman. Sasabihin oo, pinipersonal siya. Hindi ka pinipersonal. Oo, nilalabas lang yung katotohanan na tumanggap ka. 'Di ba sinabi pa nga na isang 18 Marines yung isa doon, napakasinungaling mo nga. 'Di ba? Napakasinungaling mo, hinatid na mismo sa bahay mo, itatanggi mo pa. Alam nga yung bahay mo eh. Paano nalaman yung bahay mo? Sa Antipolo, kung hindi ka 'di ba, hindi ka hinatira ng pera. 'Di ba? Ang dami nyo, pati si Dilimaw. Hinatira ng pera. Maraming pangalan ang umuugong. Ngayon, sana magtuloy-tuloy to at ipatawag na sa Blue Ribbon. Para naman talagang umusad. Kasi kung pagtatakpan pa rin yan ni Pinky, wala na. Walang mangyayari. 'Di ba? Ano ang mangyayari niyan? Habang buhay na lang, ganyan ang nakawan. Habang buhay na lang. 'Di ba? Ngayon, ito, nasupalpal sila, kinokobera naman ang napakarami. Nag-counter pa. Wow. Iyak yarn? Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, huwag mo kalimutan mag-like and share at tignan nyo. Pansinin nyo, tinatanggilin na, nasa krisis na tayo ng langis, pero pinagmamalaki pa nila na parang kaya pa natin to. Wow. Krisis na tayo. Pinagmamalaki nyo pa na gumagawa ng paraan. Aminin nyo na lang na nasa krisis na doon at maging transparent kayo. Hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye.